Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 hallelujah. hallelujah, Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 hallelujah. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 hallelujah. Di ka iiwan, di ka pababayaan. Kumapit ka, umawit ka, at magpuri sa Kanya. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 hallelujah. Sa iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri.
Good morning, Jesus. Possible if you believe. All things are possible with God. All things are possible with God. All things are possible if you believe. When you're in trouble, if you have sorrows, when you are weak, He's our strength. When you're alone and no one to lean on, just call His name, He will answer you. There is power in the name of Jesus. There is healing in the name of Jesus. Nothing is too difficult for Him. All things are possible with God. All things are possible with God. All things are possible if you believe. All things are possible with God. All things are possible with God. All things are possible if you believe. When you're in trouble, if you have sorrows, when you are weak, He's our strength. When you're alone and no one to lean on, just call His name.
name of Jesus. There is healing in the name of Jesus. Nothing is too difficult for Him. All things are possible with God. All things are possible with God. All things are possible if you believe. All things are possible with God. All things are possible with God. All things are possible if you believe. When you're in trouble, if you have sorrows, when you are weak, He is our strength. When you're alone and no one to lean on, just call His name, He will answer you. There is power in the name of Jesus. There is healing in the name of Jesus. Nothing is too difficult for Him. All things are possible with God. All things are possible with God. All things are possible if you believe. All things are possible with God. All things are possible with God. All things are possible if you believe. If you believe. You have conquered death on the cross. You died for our sins. You lift yourself way up high. You rose again, went up to heaven. Lord, you have conquered death on the cross. You died for our sins. You lift yourself
mula sa Kalo Outreach. Inihahandog ang isang tula-tulaan na pinamagatang kung paano ako napayapa ni Jesus. Grabe ang nangyayari ngayon, no? Oo nga eh. Nakakatakot nga eh. Ay, tiyo at tiya, naandyan ho pala kayo. Mano po? Kamusta na huga kayo? Maayos naman, kayo ga? Ang lae, aringahot ako'y nag-aaral. Nakakairita ang amin palang klase. Ay online, wala namang mailod. Ay pagkakahirap ng garni ah. Ari pala si Mario eh. Hoy, kamusta ga? Ito at walang trabaho dahil sa pandemya eh. Paano ng pamilya ko? Ay naku, nakakayamot eh. Anong nangyayari sa asawa ko? Bakit nagkakaganyan ang asawa ko? Hoy, tumahimik ka, kumalma ka. Manalangin ka sa Diyos, hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Hoy, tayo diyan, tayo. Mahal na mahal tayo ng Panginoon. Laksan mo ang iyong loob. Tumawag ka sa ating Panginoong Hesus. Nasa Kanya ang kagalingan. Tanggapin mo siya sa iyong buhay. Siya ang ating dakilang manggagamot. Sabi nga sa Kanyang mga salita sa Exodo 15:26, nasa ating Panginoong Diyos ang kagalingan. Tawagin mo ang ating Panginoong Hesus at sabi din sa Kanyang salita sa Gawa 4:12, nasa Kanya ang kaligtasan at ang kagalingan. Tumawag ka sa ating Panginoong Hesus. Manalangin tayo kapatid. Mang Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan po ng inyong anak na si Hesus, itinatas ko po sa inyo ang taong ito. Ipuin po ninyo siya na inyong mapagpalang kamay. Lord, bigyan po ninyo siya ng kagalingan mula sa inyo. Maraming salamat po, Ama, sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Makalipas ang ilang araw. Neng, nag-aaral ka na? Brother Christian, salamat. Pinagaling ka na ni Lord. Thank you, Lord. Hallelujah, pinalakas. Ngayon po ay natunghayan natin ang nangyari sa aking pamilya, na ang aking asawa ay nawala sa sarili at ang aking anak ay nagkaroon ng sakit na COVID. Kaya nga po, ang sabi sa John 14:27, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo at hindi ito katulad ng kapayapaang ibinibigay ng sanlibutan. Righteousness, peace, and joy. Righteousness, peace, and joy. Righteousness, peace, and joy. That's the kingdom of God. Righteousness, peace, and joy. Righteousness, peace, and joy. Righteousness, peace, and joy. That's the kingdom of God. Only the pure in heart will see the face of the Lord. Stay close to Him, stay close to Him and do His will. Righteousness, peace, and joy. Righteousness, peace, and joy. Righteousness, peace, and joy. That's the kingdom of God. Righteousness, peace, and joy. Righteousness, peace, and joy. Righteousness, peace, and joy. That's the kingdom of God. Only the pure in heart will see the face of the Lord. Stay close to Him, stay close to Him and do His will. Stay close to Him, stay close to Him and do His will. Stay close to Him, stay close to Him and do His will.
ako'y dinirinig niya ako sa dalangin ko't ibig. Ako'y kanyang dinirinig tuwing ako'y tumatawag. Kung ako ay tumatawag, sinasagot niya agad. Manalig ka o puso ko, sa Diyos ka magtiwala, pagkat siya ay mabuti, di marunong magpabaya. Manalig ka o puso ko, sa Diyos ka magtiwala, dalangin ko, dalangin mo, dinirinig niya. Mahal ko ang Panginoon, pagkat ako'y dinirinig niya ako sa dalangin ko't ibig. Ako'y kanyang dinirinig tuwing ako'y tumatawag. Kung ako ay tumatawag, sinasagot niya agad. Manalig ka o puso ko, sa Diyos ka magtiwala, pagkat siya ay mabuti, di marunong magpabaya. Manalig ka o puso ko, sa Diyos ka magtiwala, dalangin ko, dalangin mo, dinirinig niya. Manalig ka o puso ko, sa Diyos ka magtiwala, pagkat siya ay mabuti, di marunong magpabaya. Manalig ka o puso ko, sa Diyos ka magtiwala, dalangin ko, dalangin mo, dinirinig niya. Dalangin ko, dalangin mo, dinirinig niya. Dalangin ko, dalangin mo, dinirinig niya. Tunghayan naman po natin ngayon ang maiksing pagsasadula ng isang labanan sa panahon ni Moises sa pagitan ng mga Israelita at mga Amelisita na matatagpuan natin sa Exodo 17:11 hanggang 15. Kapag nakataas ang mga kamay ni Moises, nananalo ang mga Israelita. Kapag nakababa, nananalo naman ang mga Amelisita. Nangawit na si Moises, kaya sina Aaron at Hur ay kumuha ng isang bato at pinaupo roon si Moises habang hawak nilang pataas ang mga kamay nito hanggang sa lumubog ang araw. Dahil dito'y nalupig ni Josue ang mga Amelisita. Sugod, Amelisita! Nagtayo si Moises ng isang altar at tinawag niya itong, "Si Yahweh ang aking watawat." I rejoice when they said to me, "Let us go unto the house of the Lord." I rejoice when they said to me, "Let us go unto the house of the Lord." I rejoice when they said
me, let us go unto the house of the Lord. I rejoice when they said to me, let us go unto the house of the Lord. I rejoice when they said to me, let us go unto the house of the Lord. I rejoice when they said to me, let us go unto the house of the Lord. Glorify the Lord with me, let us exalt His name together. Lift His name on high. Glorify the Lord with me, 'cause He can turn your sorrow into joy. I rejoice when they said to me, let us go unto the house of the Lord. I rejoice when they said to me, let us go unto the house of the Lord. I rejoice when they said to me, let us go unto the house of the Lord. I rejoice when they said to me, let us go unto the house of the Lord. Glorify the Lord with me, let us exalt His name together. Lift His name on high. Glorify the Lord with me, 'cause He can turn your sorrow into joy. I rejoice when they said to me, let us go unto the house of the Lord. I rejoice when they said to me, let us go unto the house of the Lord. I rejoice when they said to me, let us go unto the house of the Lord. I rejoice when they said to me, let us go unto the house of the Lord. Glorify the Lord with me, let us exalt His name together. Lift His name on high. Glorify the Lord with me, 'cause He can turn your sorrow into I rejoice unto the house of the Lord. 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 Unto the house of the Lord. I rejoice. Magandang umaga, mga brothers and sisters. Ako po si Dave Vito at narito ang mga ratsyada ng mga balita sa GMJ News TV. Isang dentista sa Maynila, balik operasyon na ang kanyang dental clinic sa gitna ng pandemya.
Isang negosyante sa Quezon City, one of the greatest year daw ang 2020 para sa kanya. Isang pamilya sa Bulacan, umunlad ang buhay. Kung sinong tumulong, ating alamin. Usap-usapan ang pagbubukas muli ng isang dental clinic sa Maynila. Hindi lubos akalain ni Dr. Edwin Lopez na makakabalik sila sa operasyon agad sa gitna ng kasalukuyang sitwasyon ng pandemya sa ating bansa. Narito ang panayam ng ating GMJ correspondent Paulo Lopez. Paulo, pasok! Salamat Dave. Narito ako ngayon sa Manila kasama si Doc Edwin. Doc Edwin, ano masasabi mo at nagbukas na ulit ang iyong dental clinic? Nung nagsimula ang lockdown na ito, naging challenge sa akin ito. Siyempre, una sa lahat, sa aking pagiging dentista na kailangan naming mag-upgrade at magdagdag ng mga machine at equipment to protect ang aming mga pasyente at siyempre ng aming mga sarili. At ganoon din para hindi namin ma-spread ang coronavirus na ito. At kailangan patuloy, nandun pa rin yung service na malagaan ang mga ngipin ng ating mga pasyente. Pangalawa, bilang isang ama na apektado din ang income ng family. Pero ang lahat ng pangambang ito ay nawala din sapagkat nandyan sabi nga Jehovah Mapalti, the Lord is my deliverer. So sa ngayon, nag-start na mag-open ang aming clinic at na-appoint na namin ang mga pasyente na nangangailangan ng aming paggagamot sa kanilang mga ngipin. Maraming salamat, Doc Edwin, at nagawa ng paraan na magbukas ang kanyang dental clinic sa tulong ni Jehovah Mapalti. Paulo Lopez, nag-uulat para sa GMJ News. Salamat, Paulo. Aba, bago sa pandinig natin yung Jehovah Mapalti, parang gusto kong malaman ng tungkol dyan at kung bakit siya tumutulong. Dumako naman tayo sa Quezon City kung saan nagdiriwang ang isang negosyante at vlogger na si Arvin Orubia. Matatandaang nabanggit nito sa kanyang Facebook post na ang taong ito, 2020, ay one of the greatest years daw ng kanilang buhay. Ating alamin ang kwento. Panoorin natin ang ulat at panayam ng ating GMJ correspondent, Wally Sanyosa. Wally, pasok! Salamat, Dave. Nagkaroon tayo ng pagkakataon na makausap ang social media personality na si Arvin Orubia sa pamamagitan ng online interview. Ating matatandaan na nabanggit nga sa kanyang Facebook post na ang year 2020 is still a great year. Ito ay sa kadahilan ng matiwasay na naipanganak ang kanyang bunsong anak na si Baby Vincent. Narito ang ating panayam. Arvin, congratulations sa inyong dalawa ni Mitch sa inyong new family member. Anong masasabi mo sa inyong pinakabagong blessing? Thank you, Wally. Nasabi ko nga na ang taon na to ay isa sa mga greatest year ng buhay namin. Sa kabila ng problema sa pandemic, dahil yan sa ginawang deliverance sa amin ni Jehovah Mapalti sa gitna ng mga kaguluhang ito. Masayang-masaya kami ng misis ko na si Michelle at ng panganay naming anak na si Ria at ngayon kasama na namin yung bagong blessing sa amin ni Lord na si Baby Vincent. Kung maalala nyo, ang bunsong kapatid ko na si Joy ay nag-positive sa COVID-19 at nakarecover na rin siya. Pero during those times, na-expose din kami sa kanya at ang misis ko habang nagbubuntis kay Baby Vincent. At malaki yung chance na mahawa din kami ng virus. Pero hindi yun hinayaan ni Jehovah Mapalti. Iningatan niya kami, lalo na ang pagbubuntis ng misis ko, at hindi hinayaang mahawa ng virus. Kaya true indeed, marapat siyang tawagin na Lord our Deliverer. Thank you, Arvin, at nakaka-inspire namang tunay ang nangyari sa inyo. Ibinahagi nga ni Arvin na si Jehovah Mapalti ang dahilan kung bakit ang taong 2020 ay naging great pa rin para sa kanya. Para sa GMJ News, Wally Sanyosa nag-uulat. Balik sa iyo, Dave. Salamat, Wally. Si Jehovah Mapalti na naman pala ang dahilan kung bakit nagdiriwang itong si Arvin Orubia. Mas lalo tuloy ako naging interesado kay Jehovah Mapalti. Sa ating pagbabalik,
ang pag-unlad ng isang pamilya sa Bulacan sa report ng ating GMJ correspondent Jessica. Ano ang kanilang sikreto? Ating alamin. Ito po ang GMJ News TV. Inip na sa kakahintay ng package? Dito na sa mas mabilis na delivery. Mefalti Express. My Deliverer. Mas ginagamit ng karamihan. Mefalti Express. Always early, never late. Delivered agad. Delivered agad. Delivered agad. Delivered agad. Deliver agad. Deliver agad. Deliver agad. Delivered agad. Delivered agad. Mefalti Express. My Deliverer. Ang mga balitang ito ay hatid sa atin ng Mefalti Express, My Deliverer. Mabilis, delivered agad. Habang commercial break ay nakipag-ugnayan kami sa isang ministro sa BF Homes Parañaque upang bigyan tayo ng kaalaman tungkol kay Jehovah Mefalti. Abangan yan maya-maya lamang. Dumako muna tayo sa Bulacan para sa report ni GMJ correspondent Jessica Dalangin tungkol sa nangyaring pag-unlad ng pamumuhay ng isang pamilya. Jessica, pasok! Salamat, Dave. Narito nga tayo sa Bulacan upang kapanayamin si Nana Yoli at ibahagi ang mga nangyaring pagbabago sa buhay ng kanyang pamilya. Nana Yoli, maaari niyo po bang ibahagi sa amin ang mga nangyaring pagbabago sa inyong buhay? Mahabang kwento po. Marami po kami sa pamilya. Mahirap po ang buhay. Hindi lamang sa aming sarili ang pagbabago, kundi nang tinanggap namin ng Panginoon sa aming buhay. Diniliver niya kami sa hirapan at patuloy niya kaming pinauunlad. Kaya nagpapasalamat kami sa Kanya at ibinabalik namin ang pasasalamat at pagpupuri sa pangalan ni Jesus. Maraming salamat po, Nana Yoli. Marami po kaming natutunan mula sa inyo. Tunay ngang kailangan natin si Jehovah Mefalti sa ating buhay. Ayan nga ang sikreto, Dave. Si Jehovah Mefalti ang nag-deliver sa pag-unlad sa pamilya ni Nana Yoli. Back to you, Dave. Salamat, Jessica. Nakakamangha nga talaga ang ginagawa sa buhay natin itong si Jehovah Mefalti. 3, 2, 1! Praise the Lord! Hallelujah! Glory to God! Amen! 1, 4, 3, 5! I love you, Jesus! Mga taga-Roma 5 verse 1 and 2. Sapagkat napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya, mayroon na tayong mapayapang relasyon sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ng pananampalataya kay Hesukristo, tinumasa natin ang kagandahang loob ng Diyos at tayo'y nagagalak dahil sa pag-asang tayo'y makakabahagi sa Kanyang kaluwalhatian. Saan yung rambutan? Anak, halika nga, tulungan mo nga ako.
Ma, wait lang. Hirap ng module. Peace? Ma, yung rambutan. Kinain ko na. Lapit ka nung wala. Ma'am, nasaan po yung pinapasagutan niyo dito sa activity number 3? Ma'am? Ma'am! Ma'am! Tayo pinatay niyo ba sa internet? Hindi. Ha? Eh, ba't yun ang hina-hina ng internet connection? Peace? Peace? Nakaya! Lumubo na naman ang kapitbahay! Nakaraan ko pa yan naririnig eh! Ngayon niya itry lumabas ng walang face mask at face shield! Sinasabi ko sa inyo, naka! Oh, yan sa, huwag ka munang lalabas ha! Peace? Alberto! Aba, hindi ka ba nagpapadala ng pera? Kami ay walang pag-grocery din eh. Baka nakakalimutan mong may pamilya ka? Aba, teka, tatanungin ko kung kami may bigas pa. Na? Tayo ba ay may bigas pa dyan para mamaya? Ma, wala na po. Ay naka, Berto! Wala na nga! Peace? Nasaan yung salamin? Nasaan yung salamin ko? Ay, ito pala. Ha? Nasaan yung salamin ko? Ito pala. Wait na ako. Wait na ako. Ha? Ito pala. Ay, sorry. Ito pala. Buksan na natin. Okay. Ay, open. Ay, open. Ano daw? Bakit? Anak! Punta ka muna dito saglit. May tatanong lang ako. Anak! Punta ka muna dito saglit. May tatanong lang ako. Ma, ano ba yun? Nagtitiktok ako. Aba, batang area! Di ba may online class ka? Ay, Diyos ko. Ba't nagsasasayaw ka sa harap ng cellphone mo, Ining? Talaga naman, pumarni ka nga talaga. Ay, Diyos ko, nagigigil ako sa iyo, mata ka. Sorry ma, ito na, papunta na. Peace? Balita na naman. Anong big card? Ano yun? Anak! Anong big card? Ano ba? Di ba may pasok pa bukas? Kailangan yan sa bus eh. Naku pa, hanggang kanto ka lang. Naku, wala pa naman akong bike. Ang layo pa naman trabaho ko sa amin. Makakapasok pa kaya ako? Naku po, patay ako kay Mrs. Miss? Para sa'yo, ano ang kapayapaan? May pinagdadaanan ka ba? Galit? Lungkot?
ba? Pinanghihinaan ka ba ng loob? Gusto mo ba ng kapayapaan? Sinabi ni Jesus sa John 16:33, ang mga bagay na ito ay isinalita ko sa inyo upang kayo'y magkaroon ng kapayapaan sa pakikipag-isa sa akin. Magdaranas kayo ng kapighatian sa mundong ito. Ngunit, tibayan ninyo ang inyong loob. Napagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Ibig sabihin, peace is acceptance. Peace is playing. Peace is silence. Peace is harmony. Peace is selflessness. Peace is unity. Peace is freedom. Peace is security. Peace starts inside us. Peace is fresh air. Peace is responsibility. Peace is honesty to yourself and to God. Napakadami naman palang ibig sabihin ng kapayapaan. Sabi nga ni Jesus sa John 14:27, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng sa sanlibutan. Huwag kang mabalisa. Huwag kang matakot. Sa lahat ng tao, nagtitiwala kay
dadakilain banal ng ngalan mo. Patuloy pa rin pupurihin, patuloy pa rin sasambahin, patuloy pa rin dadakilain Panginoong Jesucristo. Magtitiwala, maniniwala at aasa sa bawat salita mo. Magtitiwala, maniniwala at aasa sa pangako mo. Patuloy pa rin pupurihin, patuloy pa rin sasambahin, patuloy pa rin dadakilain banal ng ngalan mo. Patuloy pa rin pupurihin, patuloy pa rin sasambahin, patuloy pa rin dadakilain Panginoong Jesucristo. Magtitiwala, maniniwala at aasa sa bawat salita mo. Magtitiwala, maniniwala at aasa sa pangako mo. Magtitiwala, maniniwala at aasa sa bawat salita mo. Magtitiwala, maniniwala at aasa sa pangako mo. Sa pangako mo. Masayang pagbati sa araw na ito. Ating ipagdiwang ang anibersaryo at family affair. Tawag natin dito tuwing Oktobre, selebrasyon nito. 39 na ang ating kompi. Mula nang simulan ito ni na Mami, sa simulay konte hanggang sa dumami. Patnubay ni Yahweh, di maikukubli. Ang bawat prayer group may nakatalaga. Kanya-kanyang topic ang ipapakita. At 45 minutes, walang hihigit pa. Lahat may palabas. Tunay na masaya. At Jehovah Jireh, itong napatoka. Para sa San Pablo, pati LBC pa. Kaya't may sasayaw, mayroong kakanta, ang mga talento ay ipapakita. Ating Panginoon ang nagkakaloob at lahat ng hiling kahit di idulog. Ang ating may kapal hindi natutulog, sa tamang panahon ipagkakaloob. Masdan mo ang ibon sa kanyang paglipad. Sa kanyang paghuni, ligaya ang hangad. Ang mga bulaklak ay bumubukadkad. Tanda na ang Diyos siyang naglilingap. Tayo pa kaya ang hindi niya dinggin? Sa kanya tayo ay halos inihambing. Tanging hangad niya, tayo'y makapiling. Sa habang panahon, tayo'y lilingapin. Sa ating pagtulog, inihahanda na nitong Panginoon pagpapala niya. Huwag mabahala sa tuwi-tuwi na di pababayaan, manalig sa Kanya. Sa ating pagdulog ng ating naisin, huwag magdaramdam kung hindi tanggapin. Baka makasama o kaya'y hintayin ang pagkakataon upang ito'y kamtin.
Itong pagdiriwang ay pasasalamat sa ating may kapal, tunay na matapat, maging masunurin at karapat-dapat, sayang madaramay, hindi masusukat. Thank you, Lord. The Lord is my strength. The Lord is my provider. I will trust in thee, oh Lord. The Lord is my shield, my God and Redeemer. I will praise you with all of my heart. Great is the Lord, He is mighty indeed. Great is the Lord, all glory to Him. And His faithfulness will last forever. His kingdom will reign over all the earth. His name is wonderful. His name is Counselor. His name is Jesus, the King of all kings. His name is higher than any other. I will trust you with all of my heart. Great is the Lord, He is mighty indeed. Great is the Lord, all glory to Him. And His faithfulness will last forever. His kingdom will reign over all the earth. Great is the Lord, He is mighty indeed. Great is the Lord, all glory to Him. And His faithfulness will last forever. His kingdom will reign over all the earth. His name is wonderful. His name is Counselor. His name is Jesus, the King of all kings. His name is higher than any other. I will praise you with all of my heart. Great is the Lord, He is mighty indeed. Great is the Lord, all glory to Him. And His faithfulness will last forever. His kingdom will reign over all the earth. He is the Prince of Peace, the everlasting Father, the Redeemer of my soul, the covenant-keeping God, the greatest physician, the beginning and the end, the rock of all ages. His name is Jesus. Mga awit, chapter 23, verses 1 to 6. Si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Pinapahimlay niya ako sa luntiang pastulan at inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Pinapanumbalik ang aking kalakasan at pinapatnubayan niya sa tamang daan upang aking parangalan ang kanyang pangalan. Dumaan man ako sa madilim na libis ng kamatayan, wala akong katatakutan, pagkat ika'y aking kaagapay.
Ang tungkod mo at pamalo, aking gabay at sanggalang. Ipinaghahanda mo ko ng salo-salo, na nakikita pa nitong mga kalaban ko. Sa aking ulo, langis ay ibinubuhos. Sa aking saro, pagpapalay lubos-lubos. Kabutihat pag-ibig mo sa akin di magkukulang. Siyang makakasama ko habang ako'y nabubuhay. At magpakailanmay sa bahay ni Yahweh mananahan. Si Yahweh ang aking pastor, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan at inaklay niya ako sa tahimik na batisan at buhay sa kayamanan na hindi maubos. Ibibigay niya lahat ang iyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus, sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Purihin ang ating Diyos Ama, magpakailanman. Amen. Purihin ang ating Diyos Ama, magpakailanman. Amen. Purihin ang ating Ang nawalang tupa, Lucas 15, talata 1 hanggang 7. Ang mga publikano at ang mga makasalanan ay nagsisilapit upang makinig kay Jesus. Nagbubulungan ang mga Pariseo at ang mga eskriba. Ang taong ito ay nakikisalamuha sa mga makasalanan at nakikisalo sa kanila. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus ang talinghagang ito, "Kung sino man sa inyo ang may 100 tupa at nawala ang isa, ano ang gagawin niya? Iiwan niya ang 99 sa ilang at hahanapin ang nawawala hanggang sa matagpuan ito, hindi ba? Kapag nasumpungan ay, masaya niyang papasay nito. Pagdating sa bahay, aanyayahan niya ang kanyang mga kaibigan at mga kapitbahay. Sasabihin niya, 'Makisaya kayo sa akin, sapagkat nasumpungan ko na sa wakas ang tupa kong nawawala.' Sinasabi ko sa inyo, magkakaroon ng higit na kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanang nagsisi at tumalikod sa kanyang mga kasalanan, kaysa sa 99 na matuwid na hindi nangangailangang magsisi." Pagkakanin ng iyong tupa, mahal kita. Iingatan sa disgrasya, mahal kita. Mawalay man itong tupa sa iyong kawan, pilit pa rin ibabalik, mahal kita. Pagkakanin ng iyong tupa, mahal kita. Iingatan sa disgrasya, mahal kita. Mawalay man itong tupa sa iyong kawan, pilit pa rin ibabalik, mahal kita. Mahal kita, O Diyos, mahal kita. Buhay ko'y iaalay sa iyong tupa. Mahal kita.
kita. O Diyos, mahal kita. Buhay ko'y iaalay sa iyong tupa. Buhay ko'y iaalay sa iyong tupa. Juan chapter 10 verse 11 to 18. Ako ang mabuting pastol. Iniaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Ang upahan ay tumatakas kapag nakitang dumarating ang asong gubat. Iniiwan niya ang mga tupa, palibhas ay hindi siya pastol at hindi sa kanya ang mga tupa. Kaya't sinisila ng asong gubat ang mga ito at pinangangalat. Tumatakas siya, palibhas ay upahan lamang at walang malasakit sa mga tupa. Ako ang mabuting pastol, kung paanong nakikilala ako ng Ama at siya'y nakikilala ko. Gayon din naman nakikilala ko ang aking mga tupa, at ako namay nakikilala nila. At iniaalay ko ang aking buhay para sa mga tupa. Mayroon akong ibang tupa na wala sa kulungang ito. Kinakailangan sila'y alagaan ko rin, pakikinggan nila ang aking tinig. Sa gayon, magiging isa ang kawan at isa ang pastol. Dahil dito'y minamahal ako ng Ama, sapagkat iniaalay ko ang aking buhay, upang ito'y kunin kong muli. Walang makakukuha nito sa akin, kusa ko itong binibigay. Mayroon akong kapangyarihang ibigay ito at kunin muli. Ito ang utos na tinanggap ko sa aking Ama. Salamat sa iyong pagligtas. Salamat sa iyong kabutihan. Ang mabuting pastol ng buhay. Pinahimlay ako sa mainam na basura. Ikaw ang aking gabay, patnubay sa aking daraanan, tugon sa aking dalangin. Inaakay ako sa tahimik na batisan. Sasambahin kita, Panginoon. Papuri, parangal para sa iyo lamang. Kadakilaan mo'y ihayag. Anumang lahi o dako ng mundo, sasambahin kita, Panginoon. Papuri, parangal para sa iyo lamang. Kadakilaan mo'y ihayag, pagkat ikaw ang aming Diyos.
mainam na pastulan. Anak kanya ko sa tahimik na batisan. Si Yahweh ang aking pastor, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay Sa mainam na pastulan, at inaakay ako sa tahimik na batisan. at bukas sa kayamanan na hindi mauubos. Ibigay niya lahat ang iyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Purihin ang ating Diyos Ama, magpakailanman. Amen. Purihin ang ating Diyos Ama, magpakailanman. Amen. Purihin ang ating Diyos. Purihin ang ating Diyos Ama, magpakailanman. Amen. Purihin ang ating Diyos Ama, magpakailanman. Amen. Purihin ang ating Diyos. Purihin ang ating Diyos. Purihin ang ating The Lord is my shepherd. I have everything I need. He lets me rest in fields of green grass and leads me to quiet pools of fresh water. He gives me new strength. He guides me in the right path as He has promised. Even if I go to the deepest darkness, I will not be afraid, Lord, for You are with me. Your shepherd's rod and staff protect me. Nang ikatlong araw ng paglalakbay, natanaw na nila ang dakong kanilang pupuntahan. Kaya't sinabi ni Abraham sa kanyang mga alipin, Dumito na muna kayo at kami na lamang ng bata ang aakyat sa bundok para sumamba at babalikan namin kayo. Ipinapasa ni Abraham kay Isaac ang kahoy na panggatong. Dala naman niya ang apoy at patalim, at magkasama silang lumakad. Tinawag ni Isaac ang pansin ng ama. Ama, mayroon na po tayong apoy at panggatong, ngunit nasaan po ang tupang iaalay? Anak, ang Diyos ang magbibigay niyon.
Pagsapit nila sa lugar na tinuro ng Diyos, gumawa ng altar si Abraham. Inayos niya sa ibabaw nito ang panggatong at inihiga si Isaac matapos gapusin. Huwag mong patayin ang bata. Huwag mo siyang saktan. Natitiyak kong ngayong handa kang sumunod sa Diyos, sapagkat hindi mo pinagkait sa Kanya ang kaisa-isa mong anak. Purihin ka, Panginoon. Tunay na ikaw ang nagkakaloob. Purihin ang Diyos. Jehovah Rapha, Jesus, our healer. John chapter 5, verse 8. Jesus said, "Get up, pick up your mat, and walk." And the lame walk. Healer, Master, my Redeemer.
Jehovah Chidkenu, Panginoon na makatwiran. Ito pa ang pinakita niya sa akin. Siya'y nakatayo sa tabi ng pader na ginagamitan ng hulog. Nakita kong hawak niya ang hulog. Tinanong ako ni Yahweh, Amos, ano ang nakita mo? Isang hulog po, Panginoon. Nakita ko ang liwanag ng mukha mo, Panginoong Jesus. Nakita ko ang kalwalhatian mo, Panginoong Jesus. Aking nadama ang kagandahan ng pag-ibig mo sa akin. Nakita ko ang liwanag ng mukha mo, Panginoon. Nakita ko ang liwanag ng mukha mo, Panginoong Jesus. Nakita ko ang kalwalhatian mo, Panginoong Jesus. Aking nadama ang kagandahan ng pag-ibig mo sa akin. Nakita ko ang liwanag ng mukha mo, Panginoon. Jehovah Shammah, God is there. The Lord is present everywhere. Psalm 23, verse 4. Even if I go through the deepest darkness, I will not be afraid, Lord, for you are with me. Your shepherd's rod and staff protect me. The Lord is my light and my salvation. I will fear no one. The Lord protects me from all danger. I will never be afraid. Libing ay madilim, hukay ay bukas, kaluluwa'y nasadla, iyong hanguin. Huwag mong ibalik ang banal mong mukha, ako'y kahabagan at patawarin. Pakakanin ng iyong tupa, mahal kita. Iingatan sa disgrasya, mahal kita. Mawalay man itong tupa sa iyong kawan, pilit pa ring ibabalik, mahal kita.
Mahal kita, O Diyos, mahal kita. Buhay ko'y aalay sa iyong tupa. Mahal kita, O Diyos, mahal kita. Buhay ko'y aalay sa iyong tupa. Nagtagumpay dahil kay Kristo. Ngunit salamat sa Diyos at lagi niya kaming hinasama sa parada ng tagumpay ni Kristo. Dahil sa aming pakikipag-isa sa Kanya at sa pamamagitan namin ay pinalalaganap ng Diyos sa lahat ng dako ang mabangong halimuyak ng pagkakilala sa Kanya. O banal na Diyos, tuwang-tuwa ka na ako'y nilalangisan. Pati ang saro ko'y iyong pinaapaw. O banal na Diyos, saganang-sagana ang biyaya mo sa aking buhay. Banal, 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 banal ang pangalan mo, Panginoon. Banal, 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 banal ang pangalan mo, Panginoon. Nakakayag sa lahat ng dako, laganap sa lahat ang iyong pagmamahal. Nakakayag sa lahat ng dako, Jesus, Panginoon, yan ang pangalan mo.
Jesus, Panginoon, yan ang pangalan mo. Whom have I in heaven but you? And earth has nothing I desire besides you. My flesh and my heart may fail, but God is the strength of my heart, my portion forever. Psalms 73, 25 to 26. Jehovah Mana. Shepherd's rod and staff protect me. You prepare a banquet for me, where all my enemies can see. You welcome me as an honored guest